This episode contains strong language, questionable life choices, and words your grandma definitely wouldn't approve of. You've been warned. Deserve ba talaga ng local movies na lang Ng yung audience? spotlight din, katulad ng spotlight na nakukuha ng international movies like As a horror fan, sorry pero hindi ganun ka. Sayang yung potential ng mga artista, pre. Hindi sasabihin ko quality ng Filipino movies pero makikita nyo na yung pagkakaiba eh. So hindi na namin kailangan i-elaborate. Dito lang yan sa Kantot Kwento. Like, comment, subscribe. Game na? game na. Game na? Sige, cut. Game? Naka-start na ba? Game. Hindi naka-start na yun? Oo. Yung gulo. Okay. Yun no. Yo guys. Nagdayo naman, bago na naman. Ang na pare. Papansin ko lang, magiging magastos na tayo sa ano natin. Paiba-iba na tayo ng studio man. Oo nga eh. Start na to, no? Oo. Yeah. Tayo na. Kumakain ka ba nga eh. Kumakain ka ba? Layo ng ano mo, layo ng mic mo, pre. Tara na. Simulan na natin in 3, 2, 1. Welcome to Kantot, Kwento. Episode 9. Exclusive on Spotify, YouTube, pati sa TikTok. Tapos nag-upload kami ng Reels sa Meta. Tsaka syempre yung mga YouTube shorts namin. Panoorin nyo rin. Puto, ang haba na pre. Okay, tapos sa kung sakali man na mapapadpad kayo sa Reddit, nasa Reddit na rin kami. Doon tayo magbardago lang kasi pwede magmura doon in Talaga ba? public. Di ko alam na may Reddit na pala tayo, pre. Ang galing ah. Ayun nga. May unang nagtanong sa atin doon eh. Sabi, sino ka ba dyan? Yung, di ba, nag-post ako? Oo. Sabi niya, sino ka ba dyan? Yung nakapula o yung naka-beige? Oo. Kasi yung pinost ko, yung pinakahuli nating episode, which is available pa rin po yun. Yung, tangin na ng episode natin na yun. Episode 8, yung episode 8 natin. Episode niya, Burnout. Oo, yung burnout. Outburn yung, Outburn. Sakit sa buhay. Sabi niya, available pa rin yan. Tapos tinanong niya nga kung sino daw ba yung nag-post, yung nakapula ba o naka-beige. Ang sagot ko yung naka-blue. Ako yung naka-blue. O yung nga pala, no? Crap na lang natin dito si Pala. So, hindi siya nakabiyahe ngayon kasi may pasok daw siya eh. Oo. Tsaka pre, nagbabawi ng work on site yun malamang. Kasi nakaraan daw eh. to. Saka holiday, pare, yung mga holidays, tas weekend. So, nag-RDOT si Pala, no? Sa mga nakakalang katrabaho siya sa construction kagaya ko. ang ina Sunday, no? Solo buhos. Anyway guys, maraming salamat pala sa Kapikan. Dito kami ngayon sa Fairview. At maraming salamat sa pag-allow sa amin na gamitin itong place para makapag-shoot. Napaka-solid nila. Shoutout pala sa nagkaka-share doon na si Kuya, di siya nagpakilala. Shoutout ko daw siya. Maraming salamat. Quiz, masarap yung pagkain, di ba? Masarap yung pagkain. Oo. Logi ng Fairview. Solid kayo, Quiz. Salamat. Pre, solid yung pagkain dito. Actually, hindi ko to first time. Shoutout kay Sir. Shoutout kay Sir din. Maraming salamat sa solid ng food. Tsaka pre, hindi ko first time pumunta dito. Oo nga. Saan ba to? Akin yan, pre. Fix na yung kape mo eh. Masarap na yan. Kasi syempre kape ka yan eh. Kapika. Kapika, baka naman, no? Baka naman, di ba? Ay, ano natin sila sa Facebook natin, pare. Kasi mo, di ba? Ito na pala ang ating unang sponsorship span. Okay lang, kahit grabe hindi. magparinig nakapost. Okay lang kahit hindi. Naka-video. Bibili naman kami. Pero yun nga, maraming salamat palagi sa tuloy sumo. Tsaka pre, napansin mo yung Facebook natin, pre. Ayun nga, nakita mo ba? Biglang dumami yung followers natin, boy. 300 followers na kami sa Facebook. Ngayon, as of now, pre, 307, pre. 307 niya, Ay, pala, bago lang tayo magsimula talaga sa topic natin, man, no? Napansin ko yun, nung una pa nating, yung, basta mayroong part na sinabihan mo ako na bumaba tayo bigla ng yung biglang may nag-unfollow. Oo. Tapos biglang kinabukasan, 100 yung nagdag. Napansin mo ba yun? Yung nag-206. Di ba yung last episode natin? Tapos biglang pumalo ng Pumaldoy, no? Biglang pumalo ng 100 plus pa yung nadagdag. ASMR ng sugar. Ayun, kain tayo guys. Kain muna tayo. Pero yan ang rin, no? Bago tayo kamusta ka naman ng mga huling nag-uulan? Pare, isang buwan halos nag-uulan, Grabe. Sa totoong buhay lang, no? Sa mga bumabiyahe dyan, mag-ingat kayo palagi. Magdala kayo ng kapote. Kahit yung mga nakakotse, hindi, joke lang. Parang nakakaloobin, no? Nakakapote ka dun, no? Di, pre, sobrang lakas ng ulan, pero syempre, nag-on-site pa rin ako, eh. Kasi syempre nga, ba, yung trabaho ko, on-site talaga, yung construction.
Construction. Actually, ayun yung gusto ko i-portray kasi follower na namin yung manager ko. So, ayun. Talagang not malayo na. Shout out po sa inyo. More power po. Ayun. More power kay Foreman. More power po sa foreman namin. Sobrang solid dito sa place na to, men. Tsaka napakasarap ng kape nila sa totoong buhay. Sige, sir. Sige, sir. Okay na po. Okay. Thank you po. Thank you po. Ayun, shoutout ulit sa Kapika, no? Shout out sa Kapika. Very accommodating, no, pre? Oo, very accommodating. Hospitality. Yun ang mga magandang ugali ng Pilipino. Pero pre, ito pala pre, July. Di ba tayo doon? Di ba? Yun nga eh. Yun nga eh. Baka maano ka. Pre, July 29. Naalala mo ba nag-showing ng July 29, pre? Ano meron ng July 29, Balat? Nag-showing pre yung Di ba alam mo naman, ikaw fan ka ba ng Marvel? Fan ka ng Marvel? Hindi. Hindi. Oo na lang. Oo na lang. Kasi ako pre, fan ako ng Marvel pre. So, wala akong namintis na movie. Meron ako namintis na movie. Like yung Falcon tsaka Winter Soldier, tapos yung Black Widow, tsaka yung Thunderbolts. Yan yung tatlong na-miss ko lang na movie. Pero the rest from 2012, di ko na-miss yun pre. Tapos nung July 29, may Spider-Man. Napakatagal ko siyang panoorin kasi laging bumabaha, hindi ako makapunta sa sinihan. Nung last na pumunta ako ng sinihan, naubusan ako ng ticket. Lagi siyang sold out. Lagi siyang sold out, boy. Nung huling shoot natin, di ba sabi mo that manonood kayo? Tapos, baha. nag-ulan, nagbaha. Nagbaha sa may ilog. Ano ba naman kasi yung flood control na yun, eh. Papunta na naman dun, eh, no? Pero yun nga, gusto ko lang din tugtong, pre. Fan naman ako ng Marvel. Meron pa nga ako, di ba, nakita may mga laruan pa ako, eh. Oo nga. Pero sa Laruan mo yung Spider-Man, movie, ay, may bago sa akin regalo. Shoutout lang, no, kay Lalay. Niregaluhan ako yung McDo. Maganda yung yung bago bag, nila. yung bag nila? Ha? Yung bag na yung bag Hindi, na Spider-Man? si Spider-Man na Si Grimace? Na mali. Ito yung bagong ni Grimace. May nakita ko meme ni Grimace, natanggal yung kamay, tapos lumabas yung ulo ng Oo, nakakatakot nga. Yun, nakakatakot nga yung pre. Sakto lang si Grimace, pre. Hindi ko alam kung mascot ba yun o talagang yung pre. Five Nights at Freddy. Oo nga. Pero yun nga, hindi lang ako masyadong mahilig sumabay sa pag pa yung sine. Oo. Pag masyado pang pag nasa nasa lock, ganyan. Ay, tangin, wala ka palang kwentang wala palang kwentang audience, pre. Pero niya, ba't ba natin ito pinag-uusapan, man? Di kasi pre, napanood ko siya 4th week na pero sold out pa rin, pre. Alam mo ba, pumunta ako ng 2:00 pero muntik pa ako maubusan, pre. 4 and 5 na lang yung available na seats. Sa number 4 pa ako. Tapos pagpunta ko dun, yung mga katabi ko wala. So it means sila pre, ghost employee. Mga ghost fans sila, so bali nung ngayon pala kasi ang pag bumibili ka ng ticket, mamimili ka na ng bangko. Oo, mamimili ka ng bangko. Hindi yung katulad dati na monoblock ba or anong gusto mo, incline chair, yung mga ganyan. ganito. Pwede rin ganito, di ba? Nag-Spider-Man, nakaganto ko. Di ba? Tinan ko lang kung di ka mangalay. Ang mo isa, sponsored by Coca-Cola. Pero yun nga, ano ba tawag dito? Hindi ko pa siya pinapanood, pero may plano akong panoorin siya. Pre, patapos na yung showing niya sa August 29, umabol ka na. Wala pa sa Loklok eh. Pero ba ako yun, pre? Ba't di natin supportahan yung mga Yung Loklok. Loklok at saka Pilipinong movies, di ba? Shout out sa Tissue. Which is, yun na nga tayo. Doon na Lahat tayo na lang, pupunta. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit, hindi mo naman kung bakit, pre. Kung na-deserve ba talaga ng Filipino local movies? movies. Local movies na lang. Yung audience? spotlight din, katulad ng spotlight na nakukuha ng international movies. Like, for example, di ba, yung Ang topic niyan, pre. Oo, yung Obsession ng huli. Di ba? Oo. Merong Obsession. Kapag mo yan? Oo, pre. Ang ganda. New. Ang ganda ng pre. Maganda siya. Kaso nagtataka lang ako doon, no? Yun pre, sample yun ng isang, hindi siya Hollywood movie, hindi siya produce ng mga malalaking company. Pero, tinan mo naman pre, bilang paldo, parang yung budget nila is mababa lang yung budget ng Obsession not sure lang sa amount Oo. pero pagdating sa kinita pre, hindi lang 10 folds yung kinita nila, sobrang dami, sobrang doble, parang diba? sila nag 100% revenue ba sila? More than pre. Basta Tapos mahigit ang binayad lang sa artista, di ba? $20,000. Magkano lang, Noong time na kasi siyempre maliit pa yung budget, pero tignan mo naman nagkaroon yun nag-open yun sa artista na yun para makakuha ng magandang offer sa mga susunod na movies, di ba? Tsaka for sure, mas malaki na TF nun, pre. Hindi na 20K. Mga 21 na. Baka. Baka. Pero yun nga, ang pala, yung parang bidang babae sa Obsession, pala siya, streamer. Talaga ba? Parang game streamer siya. Tapos, nakuha lang siya doon. Which is ngayon nga, pre, kung dahil nga fan ka ng Marvel, confirmed na rin na siya ang gaganap na
Na Rogue. Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man din. Rogue, baka akala ko, pre? Akala ko Mystic eh. Akala ko Mystic siya, pre. Mystic. Hindi Mystic. Gago Rogue ba? Mystic. Rogue siya. Rogue. Ang galing. Yung nang Pero- higop ng ano. Oo. Ng... May alam din ako ng higop ng... Wag natin, di ba na, sige na, wag na. Daraktaw na natin. Sige, bala. Di ko kakatuan. Hindi ko Wala ikaw. kang kwentang Bahala tao. ka dyan. Ano sabi mo, nakapalaw na yung manager mo dito. Oo. Uy, lang Hindi yun. nagsalit. Uy, tumino. Ikat mo yun ngayon. Tsaka wala namang sinabi. Wala namang kalakad naman dapat. Pero wala kang dapat Joke ikat. lang, Maganda. joke lang. Si Rogue talaga ang Masaya pinaka lang tayo. tunay na nangihigop ng lakas. Tapos alam mo ba, si Logan. Pre, nung inalikan niya hindi si Mark Logan si Wolverine pre. Kung na pre nasugat-sugat yung katawan tas 'di ba nagihil si Wolverine. Teka lang, ano sinisigaw ni Logan sa balita? Di ko alam. Yung mga ganun. Oy, Teka lang, may sinisigaw. inalikan ako ni Rogue. Kamusta naman? Di ba pag nagsasalita si Mark Logan may rhyme? Oo, gagi may rhyme yan. Napanood ko sa Cool Pals kung bakit mga rhyme yung sinasabi. Hindi ko pa napapanood yun. Panoorin mo, gagi. Hindi nakakatawa, man. Anyway, yun nga. Balik tayo sa topic, no? May nabasa kasi ako, pre, na dapat daw ang mga local movies natin dito ay deserve din ng audience. Kasi patay na daw yung naniniwala ka ba, pre, na patay na yung cinema sa Pilipinas or sa local movies natin? Local movies, oo nga, no. Ikaw ba? Pakiramdam mo? O kahit napapansin mo lang, pre. Ako, technically, hindi naman. Pero, nakukulangan na sila sa marketing. Marketing. Kasi hanggang ngayon naman fan ako ng fan ako ng Pinoy movies Lalo na ito, seryoso to man dyan, yung mga John Lloyd era, yung mga Ako rin, ganyan. boy. Oo ba, yung mga Boy, John solid Lloyd yan. Yan, pero ngayon kasi hindi ko alam kung bakit o paano nangyari, pero dahil nga sa social media era, masyadong mas nagiging saturated yung Hollywood movies. Dahil siguro na rin sa panahon ng Netflix, yung mga ganun, di ba? Oo. Pre. Ito kasi rin, pre, Ako, pre, isa kasi ako sa mga mahilig sa mga horror movies. Ngayon, regardless kahit Filipino o kahit international movies pa yan, binibigyan ko ng chance yan, pre. Papanoorin ko yan kasi sinabi sa review na, ay pangit yan, huwag yung panoorin, sayang oras. Binibigyan ko, bakit? Kasi syempre, pre, ako, di ko masabing sarili ko na artist, pero kasi may ako sa music, di ba? Tapos gumagawa rin ako ng music, so matawag ko rin siya ba siyang artist or whatsoever. Pero kasi pre, kapag artist ka, dapat supportahan mo rin yung kapwa mo artist. Yung the way kung paano nila in-execute yung movie is a form of art na yan para sa akin. So binibigyan ko yun ng chance kasi sabi nilang boring daw, wala daw kalatoy-latoy yung mga artista. Regardless, bibigyan ko ng chance. Bakit? Malay mo naman, hindi lang naman tayo pare-parehas ng taste, di ba? Oo. Yun yung lagi kong thinking. Kaya kahit sa music, iba-ibang music pinapakinggan ko, okay lang sa akin. Tapos sa movie, kahit sabing pangit, pinapanood ko. Ito pa pre, last na napanood kong movie na okay, Filipino movie siya, Shake, Rattle and Roll. The Origins. Sa Netflix siya napanood. Siya yung latest na Shake, Rattle and Roll. Alam ko na hindi ganun kaganda yung review. Kahit ako personally, hindi ko siya as a horror fan. Sorry, pero hindi ganun sayang yung potential ng mga artista, pre. Kasi yung mga sikat na artista sa Shake, Rattle and Roll, sila yung mga pinaganap doon, sila Manilyn Reynes. Yung mga talagang... Yung mga dating sikat sa Shake, Rattle and Roll. Yung nagtanim na ng sa horror scene. Tapos biglang, parang ito lang yung pagkaka-execute na meron pa siyang mga potential na pwede pang mga i-improve pa. Ganun pa may mga room for improvement pa siya. Kaso nga lang, pre, yung budget kasi sayang eh. Alam mo yun? Sayang yung execution doon pa si Fiang, di ba? Alam mo na malakas makahatak ng fans yun eh. Yung set, hindi ko alam kung sino si set, pero sikat daw yun, sabi ng partner ko eh. Set the slot. So, lagi ko binibigyan ng chance. So, kapag sinasabi nila na deserve ng mga Filipino movies yung audience, dapat deserve din ng mga Filipino audience yung maayos na movie, hindi yung pare-parehas ng climax. Diba? Ikaw, agree ka ba doon, pre? Tama. Ako naman, pre, hindi ako fan ng horror kasi nga, di ba, nakwento ko yung sa mga huling episode natin sa Spoofy, sa yung sa August, na matatakotin ako eh. Pero, hindi ako fan ng horror films, pero fan ako ng cinematography. Kaya, yun nga, mahilig ako mag-edit sa videography. So, yun yung fan ako. Which is sa akin naman, on my side.
Form of Oo. art din yun para sa akin. Doon. So, doon, yung mga music scoring, Oo. yung buong side na ng ng Parang production yung ng oo. film. Partly yun eh. May nawawala na rin kasi yung para sa ito sa akin para nawawala na rin yung alam mo yung dating uso sa Pinoy film na may yung may iniiwan ng yung tumatatak na linya. Ay oo, nawala na. Yung mga ganoon pa kunya Nora Honor, 'di ba yung Walang himala, no? walang himala tapos Fernando si Vilma po eh. Santos. Oh, yung mga ganun, sambala ka lang, 'di ba? Totoo, di ba? Hindi ka nasisikatan ng araw. Oo. Kung ano yung title, tumatatak, pre. Oo, yun nga. Uy, meron. Tangina nakakailang din pala mag-isip sila. Hindi, okay lang. Pero pre. yun nga, Okay lang, boy. yun yung una sa akin. Pangalawa, ako naman, mas fan ako ng action film. Kaya naging fan din ako ng Marvel. Hindi ko alam bakit hindi natin makuha yung action side ng... Kasi sinusubukan namang buhayin eh. Nakikita ko sinusubukan buhayin eh. Pero pag sa film, alam mo yung hindi mo ma-feel na yung pag sinapak, yung mararamdaman mo yung sakit ng sinapak. Tsaka kahit nagtitraining yung artista, iba ibabalita sa 24 oras sa Chika Minute na si ganito, nagtitraining niya para sa upcoming role sa isang action film. Nagtitraining ng MMA. Pero pag andun na parang kulang sa execution kasi may kita mo pre Ong Bak, artista yan. Pero tinan mo naman kapag di ba si Tony Jaa sa Ong Bak na palabas, kapag hinataw niya na pag siniko niya yung helmet, basag eh, di ba? Sa mga Ong Bak. Tapos pati siya yung kamukha ni, di ko alam kung anong pangalan yung kamukha ni James Yap. Yung sa The Raid. Siguro naman napanood mo yung The Raid, yung Malaysian ba or Indonesian film. Di ba nakikita mo kada sapak, kada suntok. Yung mararamdaman mo, yung may Oo, feedback tsaka sa'yo, alam mo kahit yung hindi ka mahilig sa movies. yung artista marunong talaga mag-martial arts, hindi pilit. Yun, yung hindi talaga pilit. Oo. In character. Tapos ang pinakahuli kong napanood para yung hindi ko alam kung alam mo na to, yung kay Jason Statham din eh. Kasi Beekeeper? Hindi. May bago siyang labas, Mutiny sa Netflix. Anong pangalan? Mutiny. Hindi ko pa napapalurin ko. Pero yun, may mga scene siya doon na kunyari yung kandado, yung padlock. Oo. Ginanon dito, tapos yung ginaganon. Hindi naman pinapakita doon na napupunit habang pagkaganon. Oo. Pero alam mo yun, yung sa arte ng again, hindi kami cinema basher, critic no? Oo, dati or tayo basher ng film Filipino critic. movie. Pero yun yung nafe-feel kong wala sa action film sa Pilipinas. Yung feeling na parang pag may sinapak na isa, mararamdaman mo yung may mapapagano. Ganun, walang ganun, pre. Tsaka ito pre, na may napanood ako yung si Ann Curtis. Kasama niya sila, yung malaking tao. Ano ba yan? Yung parang Baybas? Oo, yung Baybas. Ah. Okay naman, kasi, di ba, MMA star doon yung malaki. Oo. Binugbog nila yung tambay, pero parang ang lamya kumilos, pre. Kitang-kita mo yung nung si hindi ako basher ni Ann Curtis sa mga fans Alam ko naman kasi nag-training siya ng MMA para doon eh. Pero yun yung pinapunto ko doon, na pag nag-training ka ng MMA kasi, hindi naman porket training ka ng ilang buwan is master mo na agad eh. Kasi tinan mo naman sila Tony Jaa. So, Ong Bak pa lang pre Oo. Di ba? Kita mo naman Teka lang. Sige. Sige ma'am, daan po kayo. Para sa mga taga-malapit dito. At kahit sa taga-malayo, pre, taga-Taguig pa ako, bumiyaya ako ng Fairview kasi iba talaga ang sarap ng kape ka. Oo. Alam mo, kape nila sa Kape. Solid ba? Maraming salamat palagi. Parang napapagod ka ba? May power. Kape ka muna. Sa kape ka. Wavy. Di natin masimulan yung episode dahil sa kape ka. Again, maraming salamat sa kape ka. Pang ads yun, pre. Pwede mo ads yun. Salamat. Ads natin para sa Kape ka. Diba pag inaanto ka, hindi mag... Yan nasa ginagawa natin. Fairview's favorite brew. Topeka. Made just for you. Dagdagan ko lang din. Yun nga, yung execution nga, yung medyo... Kulang, no? Oo, may kulang sa execution natin. Kasi yung drama naman natin, I'll be honest with you, as of the moment, sumasabay yung mga drama natin. Maganda talaga, pre. Which is hindi to sponsored, pero again, gusto ko lang din i-plug. Hindi ko pa napapanood, pre, pero yung huling ang pinag-usapan natin nung sa yung sa Burnout, yung 2 valid IDs. Kaya ka nga kukuha ng ID dahil wala kang ID. Tapos hahanapan ka ng ID. Eh, kanino bang idea to? Ni Pokwang? Pokwang, which is komedyante pa yun, pre. Oo. Pero ngayon,
ang balita ko is nag-ano siya doon, best actress siya. Tapos ang ginamit drama niyang natin pangalan doon, yung, sumasabay. para alam ko yung ginamit niyang pangalan doon, yung tunay niyang pangalan, di ba? Hindi ko alam. Ayun yung sinabi doon, kaya talagang mas, yun parang pinaramdam niya na hindi si Pokwang to. Ito si, yung tunay niya, mismo, oo. nung Siya hindi mismo pa siya yung si ano. Pokwang. Oo, talagang ano. Kasi lahat naman tayo nararamdaman natin yun, hindi lang tungkol to sa ID, kundi sa kung gaano kahirap kumilos dito sa Pilipinas. Hindi na government, kasi minsan pati pati private, 'di ba? Ang hirap din talagang pumasok. Yun yan, yung tulad ng Oo, pag-usapan pre. sa burnout na para magka-experience, kailangan mo ng experience. Yung parang gano'n. Totoo. So, Hirap yun na sa nga eh. akin, sa horror, sa action, nawala. Medyo Tagilid yung rin, natagilid natin, talaga. naglamlam. I would not say namatay, tulad nung kaninang tanong mo. Pero medyo naglamlam tayo dun sa scene na yun. Kasi 'di ba yung yung huli may napanood ako, yung Thailand, Indonesia. Ngayon, Grabe pre, grind sila sa horror pre. Oo nga, yun. Kung papansinin mo halos lahat talaga sa kanila, more on horror. Tsaka, recognize sila internationally, di ba? Yun ang hirap eh. Kasi pansin mo sa Pilipinas, paano ka matatakot? Pucha, nakikita mo yung multo, mayroong figure. May figure, di ba? Kasi, Tapos meron pa yung yung multong nakatsinelas. Yun nga, nakadura light. Tangin na yung multong nakatsinelas. Sponsor ng Duralight, no? Siguro shinout-out yun. Shinout-out yun after ng movie, no? Nakalagay sa credits, Duralight. Duralight Philippines. Kasi yun nga, pre. Mahirap eh. Mahirap talaga mahirap din kaya, tsaka ito pa, pre. Nakita ko din kasi doon, yung mga drama kasi natin, paano hindi, i-same ng plot, ganito, dalawang magkapatid, mag-aagawan sila sa pinakagwapong lalaki na di ko alam for some reason bakit tinawag sila. Di ba? Naging ganun, isang lalaki lang yung pinag-aagawan ng magkapatid na mahirap at mayaman. Oo. Tapos malaman pala doon sa huli, Hiredera pala yung mahirap, di ba? Oo. Ng lolos, magkapatid sila. Ganun, di ba? May isa mabubuhay dahil pinagpalit nung Liwanag. dahil pinagpalit sila nung bata sa ospital, di ba? Laging ganun, pre, walang kakabuhay-buhay yung kabitan, puro kabitan. Ngayon, sa ano naman to, no? Oh. Hindi, technically, pati sa movie, ganun di ba? Yun nga, puro Ganun pa kabitan. rin, Puro kabitan. Okay naman sana yung mga movie before na kabitan. Pero kasi kung lagi mo siyang gagawin all throughout the years, di ba? Parang 2010, di ba? Ganun, no? Isa lang din. Tapos yun nga, ang natin ngayon, ang technically, Cut mo na lang. yaon. Okay lang. Sige lang. Pero yun nga, ang natin ngayon, ang parang, ano ba tawag dito? Nawala ako. Ang mukha ng action film natin ngayon, pre, let's be honest naman, si Coco Martin as of the moment Oo. Diba? Hindi natin makakaila na siya ang mukha ng Hindi may action. tanggi, no? Ang action, hindi lang action film pati yung sa, Sa mga, yung mga parang soap opera ba ang tawag? Batanggenyo. Alam mo, kaya gayaw na garnay. Sasabihin ko sa'yo na. Ano yun? Batanggenyo. Batanggenyo. Bariling kita. Ala, ano nga yun? Gago ah. Basta yung Batanggenyo na palabas na ngayon sa Sigabo ba yun? Sigabo? Hindi yung sa tunga yun. Batang Quiapo. Batang Quiapo yun. Kasi Batanggenyo. Batang Quiapo. Sino kalaman yun? Si Lea Martinez. Ala, ibang bang. Ayun, kanina pala, Bulacan pala na accent niya. Mali rin ako eh. Pero yun nga, sa Batanggenyo. Batang Quiapo. Di ba, may mga tropa ako nanonood doon pero mas inaabangan nila yung drama, namatay na si Hindi yung action pa rin May kulang pa rin talaga sa execution ng action side, 'di ba? Hindi ko sinasabing pangit kasi may mga nauhook nga Oo, ang dami pa rin viewers pre ha. Take note, marami pa rin viewers. Oo. Pero yun nga. Yun. Cut mo muna. Hindi na, tara, diretso na. Ano siguro maganda gawin yan? Kapag may siguro context mo lang muna. Context mo lang muna. So, context lang, dito kami ngayon sa dulo eh. So, Oo, so may mga dumarating na customer. customer. Syempre, hindi pa ang lahat, di ba? Oo, nahihiya pa. Mahihain kasi yung kasama ko sa totoong buhay. Ako pa, ikaw. Oh, nakikinig ka pa din, di ba? Isama mo yan. Hindi ko na sinunog sa salita kinig ka pa rin ba? Ikaw naman. Maraming salamat sa pakikinig na Kantot Kwento. So ito nga pala, kung ayaw nyo mapanood to, is pindutin nyo na lang yung skip ads din sa baba. At palagi natin tandaan at sabi ni Pala. pakipalo kami sa Kami ba yun sa YouTube? Spotify, Facebook. Available din pala kami sa TikTok, guys.
Yun lang, thank you. Uy, sa akin sa Facebook namin kasi konti na lang kikita na kami doon. Oo. Ayun. Maraming Pag-follow. salamat sa pag-subscribe at pag-follow. Salamat. Salamat. At yun ang aming ads. Okay. Pero anyway, balik tayo sa topic mo. Yun nga pre, sa Batanggenyo. Bakit sa Batanggenyo? Ano yung sa Batanggenyo? Isa Batang Quiapo, no? Takina kulit eh. Bakit? Anong meron doon? Anong meron sa Batang Quiapo? Ano, maganda yung ano doon. Pagkakatagpi-tagpi niya siguro ng kwento kaya nahook. Ako pre, Ako hindi ako nanonood. ako rin pre, personally di ako nanonood. Pero na-appreciate ko naman si Coco kasi pinipilit niyang ibuhayin pa rin yung action scene Oo. sa kabila ng, alam mo naman na, bagong henerasyon na ngayon, marami nang bawal. Diba? Marami nang bawal. Ganon din sa comedy. Diba? Napaldo ba yung ano? Yung palabas ni Bitoy sa Netflix, nakalimutan ko na eh. Action? Hindi, yung comedy. Ito'y action. Uy, si Michael Jackson! Kunin mo yung clip na yun ha. Nakita mo ba yun? Plastic Man! Plastic Man! Sa action film naman, which is tama ka nga na sinasabi mo na ang dami ng bawal ngayon, which is for current news. Oh, yun na. Ang gulo na. Pero yun nga. Sa current news natin, pare, meron na naman daw na ano tawag dito? May school shooting na naman na nangyari. Ay, oo nga, no? Which is may mga nagsasabi na tawag dito, may parang sa video games na naman, tapos sa mga media, meron pang nagsabi na maawa daw yung mga, hindi ko lang kung kilala mo to, hindi ko na i-quote or ipipin dito, pero maawa naman daw sa mga kabataan sa mga pinapalabas sa social media, yung mga ganyan. Yung kay ano to? Kay, Oo. basta yun. So yun nga, which is, ang ano ko naman is, which is yung kapanahunan nun dati is, ganun din naman di ba? Totoo. Mas pala nga dati, sa mga movie. Mm-hmm. Di ba? Na pinapakita talaga. Kasi ngayon, di ba, may mga Viva Max na. Pero hindi yun ano. Dati, pre, sa palabas pa lang ni Fernando po, pre, di ba? Kapag nahuli Laging yung... may sexy scene. Oo, laging may bed scene, di ba? Oo, bed scene. Tapos, isa yung mga kontra... No? Pre, i-sensor ko bawal sa YouTube eh. Okay, blip mo. Oo, basta may ganun. Sinisisi na naman nila, no? So, Ako lang, pare, shoutout ko na rin kasi partly dito, may mga nakukuha akong points din sa mga iba nating kasama sa podcaster, kasama na tayo sa podcaster circle. Hindi ko makita eh. Hindi ko makita. Hindi, pero yun nga, yung sa, Kada Kwento podcast, napakinggan ko lang, galing kay, hindi ko naman siya idol, pero syempre shoutout na rin sa Kada Kwento podcast. Kay, sino yun yung nagpi-flip top kasama ni Price Tag dati? Sino? Si Chris Delano? Chris Delano. Ang point niya lang naman is bakit tuwing nangyayari tong ganito, yung may problema sa school, laging sa social media sinisisi yung media, yung Roblox, di ba yung mga ganun? Totoo. Yung video games. Technically, lahat ng media, gaming, videos. Damay, no? Oo. Pero hindi pa rin hanggang ngayon sinisisi yung magulang. paano ko ba i-context to? Hindi, yung parenting side. Oo, yung magulang. Hindi pa rin parenting side. Hindi lang siya tungkol sa parents mismo. Pati yung sa second family, which is yung sa school. Kasi nga, di ba, as of the moment, alam mo naman ngayon, pati mga teacher, hindi na pwedeng, napukul ka na ba ng chalk, ng eraser? Hindi pre, sorry. Ako, napukul ako ng chalk. Siguro Chalk makulit lang ka. naman, Siguro hindi makulit ka, eraser. pre. Makulit ka. Maingay. Maingay Maingay ako. ka. Pero di ako makulit. Oo. Nasasaway naman. Pero yun nga. Pero ngayon, di ba, subukan mong gawin yun. Di ba, bawal na rin. Bawal ka na. Tulpo ka dyan, men. Mag-tawag dito? Disiplina. Mang-disiplina. So, yun nga, bakit hindi yun Bakit yun hindi sinisita? Bakit puro yung mga medias, di ba? Pero pre, protektahan ko lang kasi baka sabihin nila, kasi dati, so binavalidate nyo yung gano'n, yung pananakit dati. Hindi namin binavalidate yung pananakit dati. Ang amin lang is, pansin nyo naman kung ano pagkakaiba ng generation before sa generation now. Hindi na namin kailangan i-elaborate lahat. Assista lang. Kahit yun lang, di ba? Oo, tama. Nakikita mo naman kung anong pinagkaiba ng mga, noon ng mga, tawag doon? Ng generation noon sa Naiiyak ka na ba? generation Ang binibidyoan na tayo. Fox lang. Binibidyoan na yung pang-video natin. Yun nga. So maraming salamat. No?
Oh, yun na, Shoutout shoutout ulit sa mga kila tao kuya. sa Ano. Pero yun nga, ano ba tawag dito rin? Yun lang, balik lang tayo doon. Kaya rin natin na pag-usapan din tong sa local versus Hollywood movies. Kasi nga, meron ba tayong isa pa, yung New Lie ngayon, pare? Alam mo ba Uy, yun? yung mga Sa Chinese. mga baka? Oh, yung mga Mga baka. baka. Hindi kami Galing. pro-China. Baka na naman na, ano naman. Oh, last episode, yun yung sinabi. Baka na naman ano kaming Oo. China. Hindi naman. Pero, yung sa artistic side kasi, which is yun nga, di ba pre, walang marketing yun, wala kang poster eh. Yung poster nga, drawing lang eh. Oo. Ang galing, Ikot di ba? namin dito sa mga hindi pa nakakaalam nun. Basta yun, nakakatuwa lang din na, yun nga, ang sa akin lang din, ang nangyari kasi doon pre, para siyang, wala siyang marketing, pero ang nag-market na mismo, yung mga tao din, yung mga tumangkilik, which is yung first week ata, talagang halos walang kinita. Oo, walang tapos hanggang sa nanood. nag-trending sa internet yung ano kasi nila. Hanggang sa nag-trending. Yung poster, di ba? Oo. Galing, galing. Which is yun nga, ang sa akin lang, ang talagang sigurong pinakakulang is, yun nga, hindi lang yung marketing, yung mga sinabi natin kanina. Oo, may mga lapses, may mga ano pa, kailangan pa. Pero let's be honest naman din, as of the moment, mas sinusuportahan din ng karamihan sa Pinoy is yung Hollywood movies. Totoo, Diba? totoo naman, pre. Kasi quality from production, di ba? Hindi ko sasabihin quality ng Filipino movies, pero makikita nyo na yung pagkakaiba eh. So, hindi na namin kailangan i-elaborate. Pero yun nga, pre, isa pa, pre, trivia lang regarding no sa movie sinabi mo yung mga baka. New Life. Oo. Ano eh, pre, gawa yun ng nanay tsaka ng anak. Oo, yun lang, dalawa lang. Diba? yung Para ano. sa akin siguro, ang naging special sa movie na yon. Usap ka nga dito, para sa ilaw. Sige lang, okay lang, pre. Siguro siguro ang naging special sa movie na yon is yung uniqueness ng movie na hindi mo nakikita ngayon. Kasi before, di ganun yung mga art style eh. Parang luma, no? Siguro na misang tao na yung walang AI, walang kahit na ano. Pure lang, unique lang, made with love, parang gano'n. Gano'n Hindi kasi ko naman alam doon, kung pre. CGI na yung tawag doon, pero pure ano lang yun eh, 3D rendering lang talaga puro eh. Oo. Actually, pre, drawing lang siya eh. Oo, drawing lang siya, boy. Puro talagang ni-render lang talaga siya. Kaya Galing. sa akin, as yun nga rin, nakita mo naman, di ba, nagpipinta ako. Oo. Ay, ikaw ba nagpipaint nung sa inyo? Yung sa bahay niyo? Oo. Pintor ako, siya construction worker. Ako yung labor niya eh. Tayo talaga. Ay, naku pa rin yung labor mo, no? Ayop. Pero yun nga, natutuwa ako dun sa, yung sa pagiging, na lang, sa, sabihin natin buong cinematic side. Oo. Yung storya, pero alam mo yun, yung kahit na hindi hadlang yung budget para, hindi lang gumawa ng magandang movie, kundi ng movie itself. Oo, totoo. Tsaka, parang naramdaman nila dun yung pagmamahal ng nanay sa anak niya. Oo. Diba? Kasi the way kung paano ginawa yung movie. And it takes 5 years. Oo, yun nga. It takes May 5 kanta-kanta pa sila dun, di ba? Oh, although di ko pa siya napanood, pero nabasa ko lang ganun. New Life. Mo. Ganun ba yun? No, Ikikip ko dito, tangin mo. Skastakli. Mama! Skastakli pala ako manta ng OST, pre. Pero yun lang, bago lang tayo pumunta sa ating susunod na mga gagawin, pre. Let's go back doon sa pinakaunang tanong natin sa video na to. Tingin mo ba, pre, deserve ng local, Pinoy na lang, Pinoy movies, ang spotlight pa rin, pare? Sa ano to just to give a context sa sa mainstream media, yung sa mga taong wala namang pakialam talaga sa cinematography, videography, yung talagang parang mga nanonood lang. Kumbaga parang yun yung may mga na magkaroon pa rin ng isang malaking fan base. Kasi kunyari ako, pre, hindi ko sinasabing ako, John Lloyd fanatic, pre. Pero pag may go-to movies ako na Pinoy, John Lloyd pa rin. Yung parang gano'n. Hindi naman talaga fan na pupunta sa mga concert, yung mga gano'n. Pero ikaw, pre, sa tingin mo, deserve pa rin ba ng Oo naman, Pinoy pre. yun? Ako, pre, bilang Pilipino, naniniwala pa na ako deserve pa rin ng mga Filipino movies yung audience eh. Kasi, di ba, may art pa rin sila doon, may passion pa rin na ine-execute doon sa movie. Tsaka lagi ako naniniwala pre sa galing ng Pilipino eh. Kasi kahit saan pa yan, sa sports, kahit saan. Sige lang po, Jeff. Kakat na lang kita. Okay lang po. So yun nga, balik tayo. So, sa sports pa lang, sa music, kahit saan, pwede tayong pwedeng competitive talaga eh. Siguro kailangan lang natin maging unique.
Oo. Kasi wag tayong laging nagiging shadow ng, ay, parang napanood ko to, may katulad to sa ibang bansa eh. Partly. Ganun eh. Yun nga, nawawala So, yung uniqueness talaga ang originality kailangan. natin. Oo. Kasi dati, kung matatandaan mo yung mga mahilig tayo, yung parang, let's be honest naman, yung aswang things. Which is dun yung nagpaano sa, di ba? Horror sa, eh. Sa Shake, Rattle, and Roll. Di ba Mga sila aswang, Undin? manananggal, di ba? Oo, di ba? Mga Yung tiyanak-tiyanak. aswang ni Manilin. Meron pa yung kay Janice de Belen, yung Tiyanak ref. nga. Ay, tiyanak. Oo, Oo, tiyanak. tiyanak. Meron pa yung ref eh. Kay Manilin nata yun. Oo, yung tiyanak nga. Pero doon natin Hindi yung nasa ref. yung ano, halimaw na ref. Pigeon. Oo, yung Frigidaire. Oo. Pero di ba, totoo naman na nakakatawa. Pero magandang, yung panahon na yun, Maganda na yun, pre. oo. Panahon na yun. oo. Diba, hindi naman natin lagi kailangang maging, let's be honest naman, as a Pinoy, hindi natin laging kailangang maging mukhang trying hard. Totoo. Diba? Yun nga, maganda lang talaga maganda na siya pag-usapan ngayon kasi nga, baka isipin na iba, deserve kasi ng, hindi na deserve ng Filipino movies yung mga audience kasi nga, hindi na sila gumagawa ng bago. Guys, lagi niyo bibigyan ng chance yung mga movies. Baka kasi nakikita niyo lang yung mga mainstream movies. Try niyo mag-explore ng mga indie movies, mga indie films. Maganda. Actually, yung Antonio Luna dati, hindi yan mainstream film talaga yung Bayani Trilogy. Pero naman, ang ganda, Yung pre. trilogy nga. Ang ganda. Napanood mo na ba yung pinakahuli? Hindi ko pa napapanood yung huli si Manuel si Quezon? Quezon. Maganda yan, lalo na sa, pero hindi natin Lalo ngayon, i-topic mainstream dito. na ata yun eh. Oo, ngayon, mainstream na sila. Oo. Pero before, hindi. Nung nagsimula sila. Sino Pero yun? Si ito Antonio maganda. Luna, Si Emilio. Basta yung Bayani Oo, yung mga Trilogy. Bayani, Nagsimula siyang Gano'n. Ayun nga, tama ka, indie film. Tapos diba? So, madami akong napapanood na Pinoy indie film. Saka, eto honestly, ang dami ring magaling sa ating filmmaker. Hindi lang yung sa mainstream na mga direktor Oo. pero sa kadalasan ng nila ngayon YouTube eh. Pero pag subukan niyo lang minsan i-search, 'di ba? Yung mga Pinoy short films natin. Oh, yan, isa rin Magaganda yan. pare. So, yun nga. Ay, saka ano lang pala, pre, makapag-interact naman tayo sa natin. Kung meron kayong, Pinoy film, kahit magbigay lang kayo ng mga best, or go-to Pinoy films sa comment section. Oo, sa... Comment nyo dito sa baba. Yan. Oo, kung ano yung mga usual na Filipino film na kapag pinanood nyo, gusto nyo pa rin panoorin ulit. Yung parang di kayo nagsasawa. Oo. Ikaw, pre, ano sa'yo? Ano sa'yo? Meron ako, pre, kaso yun yung Hollywood pa rin. Yun, hindi, Filipino lang. Pero yun nga. Teka. Tangina walang tunog. Pero yun nga, last na lang, yung Toy Story. Pero hindi ko naman inaano to dahil Hollywood. Pero ang ganda kasi ng bagong storya niya tungkol to sa mga bata na na-addict na sa Gadgets. gadgets. galing. Kaya nakakalimutan na raw. Ang sabi sa movie doon, hindi na raw panahon ng laruan. Panahon na ng gadgets ngayon. Basta maganda yung movie, yun lang yung konteksto. Pero yun nga, ito Pero na ang pre, ating alarm. Nag-alarm na tayo. Wala nang tunog, naka-silent. Oh, Pero yun- hanggang. Pero pre, Pero pre, last lang, bago lang magtapos yung episode na to, sa akin naman pre, yung like kong pinapanood talaga pre, One More Chance, John Lloyd. John Lloyd pa rin. Tigas One na more ta. chance ba si Oo. Sino yun? John Lloyd. Tsaka Bea. Bea. Bea Binen. Hindi, joke lang, Bea Alonso. Sige na, yun lang pre. Yun lang. Bea. Oh, yun lang. So, yun na. Ito na ang ating sigaw sa kanto. Nahiya tayo. Mahiyain, Sigaw, diba? mga mahiyain Putang sigaw. inang yan. So ito na, no? Ito naman ang ating, teka lang. Guys, ino-open niya na yung comment section namin kung meron talagang mga nag-comment sa mga previous episode namin para sa ating shoutout, di ba? Ang pinakahuli natin is yung basura kayo. Oh, yung Episode basura. 5. So, ito na ang ating episode 6, which is ang spooky na available pa rin sa aming mga platforms, which is YouTube and Spotify. yun, Galing, ha? Sa mga shorts natin, pre. Oo. Tsaka yung mga shorts sa TikTok, sobrang solid pa rin. Oo. Maraming salamat sa mga patuloy na nag-likes, tsaka sa followers, syempre. Sa Oo. Meta rin. Palike din kami sa TikTok, Facebook. sa Facebook. Oo. Pero yung sinong una natin yung Pang-ama shoutout nyo dyan? naman. Ito, unahin ko lang, hindi. Ito man, ako na magbabasa, ikaw Oh. ang mag-shoutout. Kasi ano mo ata to tropa mo to Basta House Oh. Tales 26, ang sabi niya rito, ha. Nakwento yung puting bata na nakahubad. Ikaw talaga unang nakailaw non rolled. Tapos nasa giliran ni Mark, banda dun ko nakita na may tumatakbong bata na nakahubad. Isip ko, ang lamig-lamig, lakas ng amats ng bata. Oo nga, pre. Yun nga, kinento ko sa isa sa mga Sa spooky. horror experience namin nung nag-drive kami ng Quezon ng alas 3 ng madaling araw.
for some reason, nagutom kasi. Oo. Trip-trip lang, ganon. Kaya, Lloyd, shoutout sa'yo. Pangalan niya, pre, John Lloyd din eh. Pero apelido John niya, Lloyd De La Cruz. Classmate ko dati. Kamag-anak mo to? Hindi, tropa ko. Dahil tropa classmate ko dati, naging tropa ko siya, men. Shoutout sa'yo, Lloyd. Sayang, nagkadela, no? Oo nga, sayang. Alam mo, favorite siya ng teacher namin tawagin. Na Dahil sa Lloyd? dahil So, sa ayun na, ingat. Oo. Yun na, sabi ko sa'yo, pre, ingat. Next, sino? Hindi ko kilala to pa na. Okay lang, gagi. Next is si... Ayan na yan. Sino? Oh, sabi ni MC, more horror stories pa po. Paano? Oh, pwede tayo mag-horror stories pa sa mga ibang episode natin. Tsaka, pag sa November, pre, pwede tayo mag-shoot sa Baguio or kung gusto mo, di ba? Oo, yun nga. O, sa mga... Bago mag tawag dyan, yung Halloween. Oo, pwede. Sa Halloween, mag-ready ako ng maraming stories pa, pre. Tsaka, sana, maayos na yung audio, syempre. No? Oo. Maganda. Pero Next. next is si... Eto pare, gusto ko lang tong bigyan ng isang magandang shoutout. Sino yan? Kasi episode 0 pa lang, alam na nakikinig na to. Si Mitch Mangoba 8896. Ano to? Tropa ko to sa opisina, man. Ito Ay, yung, ito yung nga nasabi kong mga kwarentahin na hindi na marunong mag-comment. Which is, ang comment niya lang ngayon ay nakakatakot. Wow. Grabe, ang haba. Salamat, ha. Salamat po sa comment. Pero yun nga, shout out sa mga tropa nating kwarentahin na hindi na marunong mag-comment sa YouTube, which is, pare, appreciated yung effort niyang i-YouTube pa kung paano mag-comment sa YouTube, pare. Ang galing ah. Nag-YouTube Tapos tutorial. nag-comment pa siya dun sa YouTube tutorial na, how po. Ayun. Pero yun nga, shout out Shoutout sa sa'yo, kanila maraming na lahat salamat, kasi no? nagsabi na sila dito eh. Sa akin na, yan, si Mitch, si Jeff, si Demet. Sino ba kasama namin? Yung isa tropa namin si Lance din eh. Which is, hindi mga nagko-comment kasi matatanda na. Pero Subscriber din, subscriber shoutout din. sa inyo. Oo, pre. Talaga. Lumalabas naman sila sa subscriber count natin. Maraming salamat po, maraming salamat. More power po sa inyo. Grabe, parang programa ni power, Willie, no? Okay, sino next na nag-comment? More power. May hina na sa iyo. Gago. Nanghiya, kwarantahin na yun eh. Pero yun nga, next is si, ikaw naman, man. Romano Sistona. Sino ba? Tama ba? O, di yun muna, sige. Oo. Shout out sa'yo sa Papa ni Lance. Maraming salamat. Kasi lagi ito pa sinusuportahan, pre. Every episode, from shorts, sa mga reels ko sa Facebook. Yung mga reels Nag-share na pa yan, oo, pre. nag-share pa. Nakita ko nga. Maraming salamat po. At saka, belated happy birthday po sa inyo. Ayun, thank you, Papa. Saka dun sa last episode namin, which is yung episode 8, nandun yung niya. Nahihiya pa raw siya kasi man. Gusto niya raw, nakwento niya lang kasi pumunta ako doon. Tapos habang ako yung nagda-drive, nag-video siya. Gusto niya rin daw mag-vlog-vlog. Kaso nahihiya pa siya. Pero yun nga, sa episode 8 namin, merong clip doon ng niya, mga pinaplano niyang video-video. So yun, baka lang Shoutout pa. Huwag po kayo subukan nyo lang gaya namin. Subok-subok lang, di ba? Oh, yun na. Tapos next is si Weng Serviliano, no? Mama, share ko to sa tropa ko, sabi ng nanay ko. Maraming salamat po. Sana po matikman ko ulit nanay ko, no? Share ko to sa tropa ko. Kopya. Sorry. Siya yan. Ang nanay ko ay youngstan. Yung staan. Hindi, pero yun na, shout out. At ang last natin, pare, isa rin to sa ating mga... Avid fan, no? Oo, Avid mga fan. Solid, Solid kwentotero yung mga yan. Kwentotero, pare. Yan, ang sabi ni Ana Nina Rose de la Peña. De Peña pala, sorry, de la Peña. Basahin mo, pre. Ana Nina Rose de Peña. Nice kwentuhan. Pag may ghost episode ulit, sana maka-join ako. Madaming baon to. Till next episode. Pre, maraming bawon yan, pre. Nakita ko nagkantuan sila minsan ng horror, tsaka mga experience na nakakatakot. So, yun nga, shoutout sa iyo, Ninya. Maraming salamat sa panonood palagi at more power. More power din. More power. Yun nga, maraming salamat guys sa panonood at maraming salamat sa Kapika. Maraming salamat, pre. Kapika, no? Sobrang solid ng kape. Sorry kung nakikita nyo ako uminom ng kape. Sobrang sarap kasi. Sobrang tapang ng Amerikano nila. Hinaluan lang siya ng 2 creamer tsaka sugar. Sobrang solid na. Shoutout sa Kapika again sa pagpapairam ng venue, sa pag-allow sa amin mag-shoot dito. Tsaka syempre, pre, yung pagkain mo, men, di mo pa nauubos. Oo nga, kakainin ko ito mamaya. Pero yun, ang nila dito, accommodating dito, man, kahit di ka na mag-request. Maraming salamat po palagi. Tsaka sa mga crew na mababait, maraming salamat. Yun, si Kuya. Shoutout po sa inyo. lang. More power po sa inyo lahat. Pero yun lang, bago ito matapos man, no, gusto ko lang bigyan sila ng, sneak peek sa susunod natin pag-uusapan, man. So, ano ba pag-uusapan natin susunod? Pag-uusapan natin susunod yung mga toxic Filipino, Aray ko po, toxic Filipino, ano ba tawag dito?
behavior, Oo. ugali, Oo, pag-uugali. para tong yung episode 2 ba natin? Oo, pag-uugaling Pinoy. O ugaling Pinoy, pero the bad side. Yung Oh, pero ito, feeling ko lahat to bad side lang eh. Pero putulin na natin to, pre. Oo, pero ang yun nga, init no? muna. Again, maraming salamat sa panonood nyo. Kami ulit ang Kantot. Kwento. Ako si Lance. At ako naman si Harold. Maraming salamat. Until the next episode. Bye. Peace. Kantot Kwento. Like, comment, subscribe. Right, na siya. Tapos din, nakakaya. Pre, binibidyo nga kita, pre, habang kumakain. Sige, joke lang. Di ko alam. Hindi na ano na yan. Taon yan. Di, pero may ano, sige lang, kumain ka lang. Lahat ng game na nga sa mga kumakain ako. Ah, sige, sige. Ano, G na to, G. Sarap na kami ng pagkain nila. Gusto mo, pre? Kumain na, pre. Inolang burat. Ito rin. Sinolang burat. Ayan. So, ganito kami gumawa ng reels. Pare, gawin mo muna. Yun ang mabili. Para akong gago dito, pre. Totoo lang, totoong buhay lang, pre.